Pwede ka bang maghabla kapag iniwan ka sa araw ng inyong kasal? May pananagutan ba sa batas ang isang taong biglang umatras matapos ang lahat ng preparasyon? Sa video na ito, tatalakayin natin ang landmark case na Wasmer versus Velez. At kung ito ba ay valid pa hanggang ngayon. Noong 1954, sina Beatriz Wasmer at Francisco Velez ay nakatakdang ikasal. May marriage license, nakapag-print na ng invitations at naipamigay na sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala. Nakabili na ng wedding gown at matrimonial bed. May bridal showers at nakaset na ang petsa ng kasal. Pero 2 araw bago ang kasal, iniwan ng lalaki ang isang sulat. "We'll have to postpone wedding. My mother opposes it." Kinabukasan, nag-telegram pa siya na babalik daw siya. Ngunit hindi na siya bumalik kailanman. Nagdemanda ang babae para sa damages. Ang pangunahing tanong, may cause of action ba kapag may breach of promise to marry? Ayon sa naunang jurisprudence sa Hermosissima versus Court of Appeals, mere breach of promise to marry is not actionable. Ibig sabihin, kung nagbago lang ang isip, hindi automatic na may kaso. Pero sinabi ng korte sa Wasmer, hindi ito simpleng breach of promise lamang. Ang ginawa ng lalaki ay pinayagan ang lahat ng preparasyon, hinayaan ang public announcement, iniwan ang babae 2 araw bago ang kasal, at nagdulot ng public humiliation. Ito ay contrary sa morals at good customs, at dito pumapasok ang Article 21 ng Civil Code na nagsasabing any person who willfully causes loss or injury to another in a manner contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Kaya pinanagot siya sa moral at exemplary damages. Ang kasong Wasmer versus Velez ay valid and binding pa rin hanggang ngayon dahil hindi pa ito na-overturned at patuloy na cited case tungkol sa Article 21 ng Civil Code. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng broken engagement ay may kaso. Kailangang may bad faith, malicious or reckless conduct, public humiliation at circumstances contrary to good customs. Kung iniwan ka bago ang kasal, sagutin mo muna ang mga tanong na may formal preparations na ba, may public announcement, may intentional humiliation, o may bad faith. Kung simpleng nagbago lang ang isip, malamang wala kang cause of action. Pero kung may malinaw na abuso o pananamantala, maaaring may remedy sa ilalim ng Civil Code. Ang batas ay hindi para pilitin ang pag-ibig, ngunit hindi rin ito pinapayagan ang abusong nagdudulot ng kahihiyan at pinsala sa kapwa. Kung may legal topic kayong gustong ipaliwanag natin, comment down below. Like, share, and subscribe for more clear and practical legal discussions. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.